chapter number 2, Luke chapter 2, verse 40 to 52. No? Luke chapter number 2, verse 40 to 52. That's the message. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. And amen. Be seated, please. Now, what we looked at this morning is why the author of this book emphasized the age 12 years or 12 in verse number 42. And by the way, the author of this book is no less than the Luke. Okay? Luke. Okay? Some people call him Dr. Luke because he was a physician by profession. Okay, now what is the important to us parents? And what is the importance of the age 12 to us Christians, and especially in training our children? Alright? Now, I know it is very tough, it is very difficult, mga kapatid, bilang parents. Hindi po biro magiging parents. Amin lang, isa lang yan, maliit pa. Pero nakita ko, hindi po talaga. It's not easy, it's not a joke magiging parents at magpalaki ng anak. You know? Okay? Because children mga kapatid, are inherently foolish. Bata pa lang, meron ng foolishness sa puso ng bata. At according po sa Proverbs 22:15, balikan natin ang Luke chapter 2, sabi po dito ng author, chapter 22, verse 15, the Bible says, 15, but our foolishness is bound in the heart of what? A child. Foolishness is bound in the heart of a child. That means, bata pa, meron na siyang inherent, meron na siyang built-in, kumbaga. Bata pa, andyan na yung foolishness na nakalagay na, naka-imbit na, kasama na, nagiging kambal na ng bata yung foolishness. So, gideclare sa Bible. That's why, we find in Proverbs that foolishness is void of understanding or sound judgment. Pag sinabi mong foolishness, wala po siyang sound judgment. Void po ang kanyang mind. Or in other words, the word foolish means unwise, imprudent, acting without judgment or discretion in particular things. That is foolishness. Okay? And it's bound in the heart of a child. Bound in the heart of a child. That means, kapatid, hindi mo turuan, ang bata may kalukuhan na. Pag nakita niya yung gate bag doon sa gate, o isasara niya. Isasara niya, nagtataka yung may-ari ng bahay, kahit na ka-open yung kanyang faucet, walang tagas, walang tubig lalabas. Kasi may luko-luko na bata, sinarado yung nakita niya yung bag doon. Very common ito na illustration. Isang bata, may nakita siya nakaparada doon sa harap ng gate ng isang bahay, kapitbahay, nakalagay 4x4, 4x4. Kung nakita niya, kumuha siya ng bato, o inansiran, okay? Nilagyan niya, equal 16. Nakita mo? So, nakakamot ulo na lang yung may-ari. Imagine mo yung bato, o kaya tansan yung ginamit niya pang answer. O, sabi niya, bakit walang answer ito? Equal 16. Walang magawa yung may-ari. Pinapunta doon sa shop, pina-retain, mga kapatid. Okay? So, okay na. So, sabi niya, para wala nang problema, lagyan ko na lang ito ng answer. Lagyan ko na lang 16. Ano na yung temporary, ilagyan niya yung 16 na pintura na. Para wala yung batang kukulong, kung wala nang gano'n. Pagkakita niya na following day may answer na, kuha naman siya ng tansan, check! Wala pa rin, no? Kamot, ulo pa rin yung may-ari ng pick-up. Ilagyan niya na ng answer para hindi na wala nang galawin. Pagkakita ng bata, check. Malaking check. So, yun kung mga kapatid, isang halimbawa, kasabi ng Bible, ang bata ay mayroon ng sariling kalukuhan. Di mo tuturuan, kapatid, andyan na yan. Kasi, gideclare sa Bible that foolishness is bound. Andyan na. Bound in the heart of a child. Na-notice mo, na kahit hindi magdamot, nagbigyan mo, share your food. No. This is mine. Di ba yung bata, di mo tinuruan na magdamot, pero madamot.
We miss the meaning of child. Nakaligtaan natin, ano po yung child? At sabi ng Proverbs 22, verse number 6, sa ating chapter kanina, sabi ng verse number 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So dahil mayroong foolishness ang bata, automatic na may foolishness sa kanyang puso, ang remedy, ang solusyon, kapatid, sinabi din po sa verse number 6, ang ating counterpart is to train our child. To train our child, alright? In the way he should go. And the Bible says, and when he is old, he will not depart from it. Now, another reason why it is tough to be parent is to determine what is child and what is adult. Okay? Now, notice mga kapatid, sa Bible ay dalawa lang po. Okay? Dalawa lang po ang sa child psychology, gidivide nila yung bata. Oh? Gidivide nila. Makita mo, meron silang tinatawag infancy. Tapos meron silang childhood. Tapos meron silang adolescence. Tapos ang pang-apat is adulthood. Gi-bracket nila. Pero sa Bible, mga kapatid, dalawa lang po. Child and man. Wala na pong iba. Child and man. There is no such thing as adolescent. Kung titignan mo sa Bible, that is only mindset ng tao. 1 Corinthians 13:11. 1 Corinthians chapter 13. Look at verse number 11. 1 Corinthians chapter 13. Open your Bible, please. Anong sabi dito ni Apostle Paul? Verse number 11. 13, verse 11. Verse 11, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became what? Take note that word, man. I put away childish things. So there is only two categories, the child and man. Chapter 14. Chapter 14. Look at verse number 20. Look at verse 20. Okay? Verse 20. Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice. Be children, but in understanding, be what? Men. That is plural. Children and men. Man and child. Children and men. So wala pong adolescents, wala pong nakikita natin, kapatid. Dalawa lang po. Alright, now, this morning, the first mention of the word child is back in Genesis. Makita natin, the first mention po, mga kapatid, ng child is back in Genesis. Please open your Bible. Genesis. This is the first mention of word na child. Chapter 11. Chapter 11. Alright? Chapter 11. Look at verse number 30. Sa Bible interpretation of how to interpret Bible, gano'n tinatawag the principle of first mention. First mention. At ito yung first mention, yung the word child in the Bible. Look at verse 30. Read it go. But Sarai was barren, she had no child. So ito yung first mention, na mention po yung word na child, and then marami pang iba, mga kapatid, sunod children, and makita natin next is during the time of Samuel. Okay, now, this morning, mga kapatid, sa ating pong binasa ay si Jesus Christ ay malaki na po. Let's go back to Luke chapter number 2 sa ating binasa kanina. In Luke chapter number 2. Alright? Luke chapter 2. Balik tayo doon. Dito tayo iikot si sentro yung ating pag-uusapan po ngayong umaga. Alright. Now look at verse chapter 1. Chapter 1. Chapter 1 muna tayo. Look at verse 59. And it came to pass that on the 8th day, they came to circumcise the child. And they called him Zechariah after the name of his father. Now, sino naman ito? Ito po ay si John the Baptist na
8 days po siya, ay circumcise siya. Yan po ay batas po ng mga Hudyo. Na after 1 week, 8 days lang, ay kanila na pong i-circumcise. At na-mention dito, he was a child. Okay, this morning, Jesus was called child when he was 12. Tinawag po siya na 12 child when he was 12 sa ating binasa kanina. Now, the world's standard for children to be considered adults varies from country to country. Diyan ba tayo? They base it on a minimum age requirement that they can do some labor to earn money. May mga country, kapatid, na ang basihan na kanilang minimum age is 12 years old. Para sa kanila, yung 12 years old, pwede na mag-labor. Pwede na mag-earn ng money. Para sa kanila, legal age na po yun sa kanila. Sino ito ng mga bansa? Syria, Paraguay, Bangladesh, at marami pang mga country. Na sa kanila, ang 12 years old ay pwede na, dili na illegal, dili na minor sa kanila. Pwede na mag-earn ng money. Kung ipatrabaho mo yung 12 years old, hindi ka na violation. Hindi ka na nag-violate sa batas. Kasi sa kanila, that is minimum na sa kanila. Pwede na magtrabaho ang 12 years old. Syria, Paraguay, and Bangladesh. Okay? Now, those are countries, example, na meron silang minimum. Now, dito sa atin, o sa some countries, another common test for determining when one is adult is the age at which is considered criminally responsible an adult in the eyes of the law. Frequently, the age of criminal responsibility rests around 7 to 14 years old. Yun po. Oh. The USC considers 7-year-old as criminally responsible. Doon sa US flag, responsible ka na. Ay USA, 7 to 14. Sa atin, sa Philippines, 15 years old. I-consider nila na liable. Okay? Pero merong proposal na dapat ibaba pa. Kasi 9 to 12 years old. Kasi yung 15 years old, sabi nila, hindi pa pwede ikulong yan. Kasi minor pa. No? Mga kapatid, para sa akin, masyado nang matanda yan. Hindi mo pwede sabihin na minor pa, wala pang alam. Kaya may proposal na dapat ibaba ang criminal liability ng isang bata, 9 to 12 years old. Kaya alam niya yan. Now, even sa medical world, when prescribing medicines below 12 years old are considered children using teaspoon. Diba? 12 years old, dapat put sa, kutsarita. 12 years old and above are considered adults using tablespoon. Kaya, even sa medical, 12 years old ang batayan ng edad na pwede ka na gumamit ng kutsara, hindi na yung kutsarita sa pag-inom ng gamot. Alright? Now, parents do not know when to start training their child. But the Bible says, mga kapatid, na dapat natin i-train at the very, very young age. Now, question, ano? Kailan dapat i-train natin ang ating mga anak? Yung siya ay nagumagapang pa o naglalakad na? Okay? When should the child be crawling or walking? Alright? So, same na yan sa tanong. Pastor, kailan ko ba dapat turuan na mag-brush ng ngipin ng ating anak? Napakasimple ang sagot. Kung mayroon ng ngipin. Alam nga, paano mo brushan ang anak mo kung wala pang ngipin? Hello, amen? So, ganun din kapatid. The moment na marunong na yung bata mo, dapat i-start na ang pag-train ng bata. Kailangan na siyang turuan. When a child is old enough to start keeping his toys in the toy box, well, if he is old enough to get the toy box out of the, or his toys out of the toy box, then he is old enough to return it after playing with it. Kung yung bata daw, kailan dapat turuan, disiplinahin ang ating, i-train ang ating anak, the moment na marunong na siya magkuha ng kanyang laruan sa toy box, that's the moment eh. Kapatid, naturuan natin siya magsaulit o maglimpit ng kanyang gamit. Okay, ganoon na po kasimple, mga kapatid. Now, here, okay, God has given us a glimpse of what 12 years old should be like. We do not have that in all other ages. God has given us snapshots in the 12-year-old Jesus to tell us that by the time a child reaches this age, there are things that are expected of him. So, ginamit ko na standard ng Bible is 12 years old.
And by the way, mga kapatid, there are two instances na gibanggit lamang ang edad ni Jesus Christ. In Luke, okay, sa ating binasa kanina. Okay? Here, in Luke, at saka doon po sa chapter number 3, verse 23. Alright. Please look at your Bible. Luke chapter number 3, verse number 23. Ilang taon si Jesus Christ dito? 30. Okay? Luke 3:23. Alright. 23, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Eli. Alright. So, dalawa lang po. Ating makita dito yung edad ni Jesus Christ. Nung siya po ay 12 years old, at saka nung naging 30 years old po siya. Alright. Now, this morning, titignan natin mga kapatid, what to expect from a 12-year-old child. Ano pong i-expect natin? As our pattern dito sa Bible, na si Jesus Christ, the Bible says, he was 12 years old nung sinama po siya ng kanyang parents doon po sa temple. At sila po ay nag-offer. Okay? Nag-offer po doon sa temple or as customary, mga kapatid. Okay. Now, what to expect from a 12-year-old? What can we expect from a 12-year-old? Sino dito may anak na 12 years old na? Yes, first. Meron ba dito 12-year-old na anak ninyo? Okay, si Mrs. Palmaria. Okay, lalaki, babae. Babae. Okay. So, para ito sa inyo lahat, no? So, kahit wala pa 12 years old ang ating mga anak. So, number one, mga kapatid, ating titingnan dito. Number one, anong dapat nating expect sa isang 12-year-old? Number one, expect a 12-year-old to be godly. Hello, amen? Dapat i-expect daw natin ba ng ating anak, apo, o sino man yan dapat maging godly. Now, Jesus was godly when he was 12 years old. And you may say, and argue, Pastor, he is God in the flesh. At ang ating anak ay hindi po siya God. God is perfect at ang ating anak ay hindi perfect. Hindi po pwede, Pastor, i-compare ang ating anak sa Diyos. Yes, I understand. Pero ang tanong ko mga kapatid, saan tayo makuha ng role model? Ng 12 years old? Doon ba tayo sa worldly na 12 years old? O doon tayo makuha ng model o pattern sa 12 years old na kay Jesus Christ? Alright? So si Jesus Christ, gawin natin model sa atin. And Jesus Christ, when he was 12 years old, he was considered godly child. Godly na po siya mga kapatid. At ang ating standard ay dapat doon pong dapat sa Bible. At si Jesus Christ, like I said, like si Jesus Christ yung ating gagawin as our example. Now, paano natin masabi na si Jesus Christ is godly? Anong mga characteristics nag-exhibit ni Jesus Christ na masabi natin he was godly? Now, look at verse number 42. Verse 43, mga kapatid. Luke chapter 2, verse 43. When they had fulfilled the days as they returned, that child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not. And look at verse 44. But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey, one day na travel, and they sought him among their kinsfolk and acquaintances. Verse 45, and when they had found him not, they returned back again to Jerusalem, seeking him. Verse 46, and it came to pass that after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors. Alright. Now, ating makikita dito si Jesus Christ, kasama ang kanyang parents, pumunta sa Jerusalem, at sabi ng Bible, every year, for what purpose? To attend the feast of the Passover. In verse number 41. He went with his mother, at saka yung surrogate father niya, na si Joseph, to Jerusalem. For ano purpose ba? To attend the feast as customary, as tradition nila, as mga Jewish people. Now, meaning, si Jesus Christ, mga kapatid, kasama. At the age of 12 years old, kasama nila sa Jerusalem. Nagpunta sila to worship there. To attend the feast of the Passover.
Ang ating makita dito. And maybe hindi natin alam na this time, naglalakad lang sila papuntang Jerusalem. Hindi natin alam, wala tayong idea kung gaano kalayo yung kanilang nilakad. Gaano kalayo yung kanilang travel. But here, makita natin na si Jesus Christ ba, hindi siya nag-complain, hindi siya nag-murmur na sumama sa kanyang parents papunta sa temple. Hello? The same way sa ating parents ba, it will remind me na dapat sa ating mga anak, at the age of 12 years old, dapat hindi na natin kailangan i-threaten, hindi na dapat kailangan natin i-pressure, hindi na natin kailangan pensahin ng ating mga anak na pupunta at kasama natin sa simbahan. Dapat marunong na sila. Dapat nakaregister na sa atin na Sunday sa simbahan kami. Sa Sunday, kasama ko si parents ko. Pag Merkulis, dapat nakaregister na yan sa mga nila. Na-schedule nila Sunday and Wednesday dapat sa simbahan. And this is a godly character. This is a godly character. Church, listen to me. Do not expect na maging godly ang anak mo without church life. You can never expect sa child mo na magiging godly kung wala siyang spiritual life sa buhay. Wala siyang church life sa buhay. So dito makita natin si Jesus Christ, an example ni Jesus Christ. He is gladly and willingly. And imagine mo, hindi naglalakad sila. Naglakad lang sila papunta ng Jerusalem. And the Bible says that isang araw nilang travel, a day's journey. Wow. Ini-imagine ko ano yung day's journey, gaano kalayo yung isang araw na lakaran. Siguro kung dito papuntang Jensen, siguro di ka abutin isang araw. Siguro half day, will be. Aalis ka ng alas 6, possible. Alas 12, dating ka na doon sa ano. Paano ka kung anuhan mo pa? Tatakbo ka pa? Ito, Brad, isang araw na lakaran. Isang araw na travel. Just imagine. But here, nakita natin si Jesus Christ, mga kapatid, na hindi po siya nag-complain. Hindi po siya nag-complain. Okay? Now, what else, mga kapatid? 12 years old, okay? What is next to 12 years old? 13, 14, 15, teenagers. Mga kapatid, no? Minsan sasabihin natin, ay pastor, intindihin lang natin muna yung ating mga anak kasi meron silang tinatawag transition period. Minsan nag-explore pa yan sila, nagtatry pa yan sila ng worldly music, nagtatry sila pastor ng mag-minom ng alak, nagtatry yan sila pastor, nag-explore yan sila ng sigarilyo, pastor, nag-explore yan sila magkaroon ng boyfriend, girlfriend relationship. Pastor, intindihin lang muna natin, no, that is wrong. That is not biblical. What can you expect, mga kapatid? Ang academic, sabihin na, expect natin na may rebellious attitude. No, my friend. The Bible says, at 12 years old, we need to train our children. You cannot train them when they are 10, 14 years old, 15 years old, 16 years old. Mahihirapan ka na. If 12 years old, you fail to train your children. Don't wait for 13. Don't wait for 14 years old. Don't wait for 15 years old. Kung hindi mo siya na-train at the young age, 12 years old. Kung pwede ba, below 12 years old, dapat i-train na natin ang ating mga anak. The reason why marami tayong problema sa ating church, simply because parents fail to teach and train their children. Hello, amen? Jesus Christ is godly. And so we have to expect that our child, our children, at 12 years old, ating i-expect na dapat godly na yan. Kailan mo hintayin na maging godly ang anak mo? 20 years old? 19 years old? No! Dapat at the age of 12 years old, naka-establish na siya ng godliness. Marunong na siya. Sino yung kasama niya? Sino yung hindi niya dapat kasama? Ano yung lugar na dapat niyang puntahan? Ano yung lugar na dapat niyang puntahan? Dapat naka-establish na yan sa mind ng bata. Dapat alam niya ang mali at tama. Alam niya ang godly at ungodly. Alam niya ang holy at evil. In the eyes and the mind of child. Mali yung prinsipyo natin, parents. Pastor, di kayo makaintindi. Bata pa yan. The Bible says
na. 15 years old, so ungodly. Why? Because we failed to train them at a very young age. Wrong expectation. Parents, do you know why we have a rebellious attitude? When we are 13, 14, 15, 16, and even 19, ito tinatawag natin na so-called 10 years. 10 years. 10, 13 to 9, 10. Yan ang 10 years. Because they did not have a godly attitude at the age and below. By the age of 12, they should be a godly already. So that there is no problem in coming to years. That is the essence of Proverbs 22. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. After training them in the way he should go, you will just to trust the Lord on this matter of not departing from it. Si Lord ang bahala, basta gigawa mo yung part mo, gitrain mo, tinuruan mo yung anak mo, gikorek mo yung anak mo. Pastor, wala bang result? It's okay kung hindi nag-work out. But as long you did your part, hindi ka na accountable sa Panginoon. If you are behind in your training and you want to establish godliness at the age of 16, they will fight you already. Yes. Kung i-try mo mga kapatid, I tell you, napakahirap. Kung di mo matrain yung mga kapatid, 12 years old, ano pang 16 years old? Aawayin ka na yan, matigas na yan. Yung iba tinatawag, bahama ng sumay. Hindi mo na yan kaya, I tell you mga kapatid. Kaya dapat at the very young age, the real problem is parents did not expect their children to be godly when they were 12 years old. If we had insisted and made it our goal for our children to be godly by the age of 12, we would not have problems in their 10 years. Wala tayong problema mga kapatid. Alright? So dapat gawin natin, not only Jesus Christ is godly, but also He was in the temple. Look at let's go back to Luke chapter 2. Look at Luke chapter 2. Okay. Balik tayo doon sa ating binasa. Alright. Look. Verse 46. Verse 46, and it came to pass that after 3 days, they found Him where? In the temple. Si Jesus Christ nung sumama, pag-uwi ng kanyang parents, foster parents, si Joseph at Mary, di na malaya ng parents, hindi pala kasama si Jesus Christ. So, nung pag-uwi na nila, na-notice nila, hindi pala yung anak natin. Saan ba? So, nagtanong-tanong sila sa mga kilala nila. At wala ka lang yung kilala nila. So, pag nag-come up sa mind nila, nandun, balikan nila. So, nung binalikan nila si Jesus Christ, saan nila nakita? Saan nila nadatagad? The Bible says, in the temple. In the temple. Hello? Not in Jerusalem. Strolling and running around with another 12 years old boy. Saan nakita si Jesus Christ? In the temple, not in the mall. Hello? In the temple, not in the internet cafe. In the temple, not in basketball gym. Imagine mo, 12 years old, pero nasa temple siya. We do not know. Mula nang iniwanan siya ng parents niya, nandun lang siya. Hindi siya umalis, hindi siya nagliwaliw, hindi siya nabarkada. But in the temple, and what he did? And this is very interesting. Ano ginawa niya sa loob ng templo? Ang sagot, andyan lang kapatid. That means, mga kapatid, he was in the temple. He is in the midst of the adults. That is a show of godliness. Children, mga kapatid, of age that want to be with adults so that they can learn godliness. In the temple, ano siya doon God? Verse 46, Christians, and it came to pass that sitting in the midst of doctors, both hearing them and asking them questions. You see? Ating makita dito mga kapatid, 12 years old pa. Pero andun siya, ang kanyang kasama mga adults. At nagtatanong siya mga kapatid. Nagtatanong siya. He is hanging around with godly people. Godly people. May mga churches na wala ang kanilang mga anak, hindi nila ginapa sa Sunday school. Wala doon sa Sunday school room. Ang kanilang mga anak during the entire service, Brad, nandun sa loob ng simbahan kasama ang kanilang parents. Kaya sabi nila, ang prinsipyo nila mga kapatid, anong matutunan ng bata ng kapwa niya bata? Anong matutunan ng bata, mga kapatid, doon sa kapwa niya bata, kundi
bata. And later on, someday na, maintindihan niya ganun pala. Minsan doon sa mga bata, magsige ng away doon sa Sunday school room. Kaya parents, ibahin natin sit up ngayon. Every Wednesday, dapat sa loob na. Ang mga bata ninyo. Dapat sa loob. And I appreciate, may mga simbahan ako napunta kapatid. Ang tatay, ang nanay, may kanya-kanyang dalang pamato. Bawat isa may kanyang stick sila. Opo, kanyang anak. Minsan, lumay-lumay na yung anak nila. O sige lang. O, something dito. Pero gitrain nila yung anak. Tabi ka dyan. Tabi ka dyan. Tabi ka dyan. Hindi na kailangan ng pastor pa magsaway. Oy, Mrs. Oy, Brad, anak mo. Dapat ikaw na see to it, ikaw na mismo magdisiplina sa anak mo. At malisten. Mga kapatid, ang trabaho ng pastor na magsaway. And by the way, that is your child. Anak ninyo yan. Bakit mo pa si pastor ipaugtas nyo na magsaway? Na anak ninyo unang-una yan. Hindi na trabaho dapat ni pastor magsaway. Kaya mo, sa kabayo na ko. Hello? Patagdag pa ninyo yung anak ninyo. Dapat mabawasan na. Dapat magtulungan tayo. Amen? Expect a child. Si Jesus dito, 12 years old, hindi na nagliwalir. Dapat kayo mga parents na anak na 12 years old, dapat i-train that they should be godly. And what else the Bible says? They are asking questions. Studious na siya. Hearing and asking questions. This is another show of godliness. Jesus at the age of 12 not only sat in the midst of the adult, but he was hearing, listening, and asking questions, and also sharing his knowledge to them. Imagine mo 12 years old, hindi ba siguro debate, pero mga kapatid, natatanong na siya, meron na siyang input, grabe na siya, nag-share siya na kanyang knowledge. Maraming ganun ang bata, mga kapatid, the more mo siya expose sa mga adult, the more niya makuha yung ways ng mga adult. Sabi nga niya, when I am a child, kung ang bata, lagi mong isama sa bata niya po lang isip. Pero yung bata, kung lagi mong isama sa adult, later on, little by little, ang kanyang mind mag-develop. And it will result to maturity. Pag lagi bata kasama, Brad, isip bata, salita bata, sabi ng puso ko. Hello, andyan ba tayo? So dapat maintindihan mga kapatid. Dapat maintindihan natin yan. At kung pwede, gagawin natin by the grace of God. There are still parents here put for importance. Importance to the message from the cellphone. Meron pa minsan mga nanay din. O minsan pa nandiyan ang pastor. O sige, ano na lang natin, di bigyan ng, dyan anak, mag-drawing ka dyan, mag-drawing. O sige, bigyan ng papel, o bigyan ng mag-drawing. Mali yung mga kapatid. Dapat kung andyan yung anak natin, sikapin natin, turuan natin na makinig sa preaching. Kahit andyan sa tabi mo, kung ang pang-ano mo, para makip mo ang atensyon niya, andyan siya, hindi siya alis, pero kalakihan pa rin yung mga kapatid, ang mindset niya, na nandun sa loob, pero hindi nakikinig. Ang worst pa minsan, binibigyan natin ng cellphone, nasa loob ng simbahan. That is wrong practice also. Dapat matutunan ng bata sa loob ng simbahan. Dapat, unang ibang makinig at makinig siya. Wala siyang ibang activity. Amen, parents? Dapat ilagay natin sa mindset natin ba? Nag-establish tayo ng truth sa bata. And the Bible says, he's doing the Father's business. Alright? What's number one? What can we expect a 12-year-old? Ano number one, Brad? Expect that he will be godly. Okay? Expect a 12-year-old to be godly. Expect natin na ba? Parents, let's pray to our children, ating mga grandchildren, by the age of 12, dapat maging godly sila. Pangalawa, expect a 12-year-old to be responsible. Hello? Not only godly, Brad, but expect natin ang ating 12-year-old na anak to be responsible. Look at verse 46. Look at verse 46. And it came to pass that after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them, what? Questions. In this verse, mga kapatid, after 3 days, you see, after 3 days, here is Jesus left behind in Jerusalem. For 3 full days, or 5 days, 3 full days, kasi travel pa, isang araw na travel. For
5 full days, He is not lying. Nakita mo kapatid? Si Jesus Christ, kung naiwan siya, anong ginawa niya? Nasa temple lang siya. Nasa temple siya. Meaning, He is occupying Himself, using His time wisely, taking full responsibility in everything about His life. Yung ibang bata siguro naiwan ng nanay kung saan-saan na yun. Pero si Jesus Christ, ang isip niya kapatid, ang ginawa niya, i-maximize niya ang kanyang oras, kanyang panahon. Doon siya, nagiging studio siya, doon siya sa temple, nag-learn siya, nakikinig siya. Nag-learn siya mga kapatid. That is show of what? Being responsible. Mga parents, dapat ang ating mga anak, dapat by the age of 12, dapat responsible na po. Now, imagine mo, are you still with me? Amen. Imagine mo, mga 5 araw kapatid, nawalan siya, di niya kasama. O 4 na araw. Kasi isang araw, travel. Tapos nakita siya ng kanyang parents after 3 days na. Okay? After 3 days. Now, tanong, saan si Jesus Christ nakuha ng pagkain kaya? Saan siya natulog? Okay? And I assume mga kapatid, maybe meron siyang binigyan siya ng pera ng nanay niya, si Mary. Tapos, siguro si Jesus Christ, kung nandun, i-spend niya yung money niya. Uy, wala na si mama, si papa ko. So si baby, i-budget siya. Marunong na siya mag-budget ng pera na iiwan sa kanya ng parents niya. For 3 days, kapatid. O kung maybe wala siyang pera, assuming wala siyang pera, naghanap siya, meron siya naging kaibigan doon. Nakilala niya doon sa temple. At maybe, niyaya siya. Doon siya natulog. Doon siya nabihis. Maybe for 3 days, naligo siya. In 3 days, marunong siya naglaba kasi maybe wala siyang dalang extra damit. Gilabahan niya. And that is being responsible. Being responsible. Meaning, ang 12 years old, matrain na pala natin na magiging responsible. Hello? 12 years old. Jesus Christ, hindi siya nagliwaliw. Hindi siya pumunta kung saan-saan. But in 3 days, He was staying in the temple, listening and learning from the adults. Hello? Kakalungkot mga kapatid, ngayon, sobra pa sa 12 years old, irresponsible pa rin. Dapat ang 12 years old, mga parents, tuturuan natin na habang si mama malapit na magluto, mga kapatid, kung matapos na siyang magluto, dapat ang 12 years old, uy, maglalagay na ako ng pinggan. Uy, ako magsasandok na ng kanin kasi kakain na kami. Uy, tulungan mo si mama. Dapat yun ang mindset ng 12 years old. Hindi kita tatawagin mo na, anak, kain na kayo, tapos susubukan mo pang 12 years old. Nakakalungkot mo yun. Hello? 12 years old. 12 years old, dapat marunong na yan siya. Yung kayang damit, ginamit sa pagligo, dapat marunong na siya maglaba. Dapat ang 12 years old, hindi na dapat si mama ang maglaba. Ang 12 years old, hindi dapat si mama pa magligpit na kanyang pinagtulugan. Hello? Dapat ang 12 years old, marunong na magligpit ng kumot, marunong na magligpit ng mga gamit niya. Hindi ko ba na? 12 years old. Ang 12 years old kapatid, dapat marunong na yan sa kanyang personal hygiene. Hello? Dapat marunong na yan siya magbrush sa sarili niya. Marunong na siya magbihis sa sarili niya na hindi pa si mama magsuot ng media, sapatos, etc. etc. Kumusta parents? Pagalit kayo sa akin? I'm telling this from the Bible. I'm teaching you from the heart. Aking anak, more than 3 years pa lang, si Bibi Glenn. Nag 3 years ng March. Kapatid, pero gitrain ko na mag-toothbrush. Gituruan ko na. And sometimes he said, Daddy, I will be the one. Daddy, Bibi lang, I will mag-brush. 12 years old. How about 12 years old? Yan, 3 years old pa. How about yung 12 years old? Napakalayo ang gap. Kung matrain mo na ng 3 years old, why not ang 12 years old? Kung na-train mo ang mga hayop, bakit di mo matrain ang 12 years old? Hello? Tatalungkot ngayon, 14 years old. Di pa marunong, ga-boyfriend na.
Irresponsible pa rin kayo? Expect 12 years old not to be responsible. Minsan, fuel ako dyan sa gasoline station, dyan sa Shell. Tapos nakatok doon sa window. O, buksan ko, ano to? Sir? Puto, sir? Puto? Tinignan ko, maliit pa ba? 11, 10 siguro. Nabit-bit na yung gano'n. Sir, puto, sir. Hindi sana ako, kaya una, busog ako. Pagkalawa yung pera ko, intended, pero ako binilin. Pero nakita ko, kapatid, maliit pa. Wow, napawaw ako. O sige to, nagpila. 100, sir. O sige, gigilin ko. Bakit na-miss ako? Kasi at the age, at the very young age, marunong na kapatid maghanap buhay. Marunong na tumulong sa magulang. Kaya doon ako mga kapatid, and I really admire at salute sa mga bata at the very young age, marunong na mag-income kapatid. At kung kunti lang sa 10, baby, isa lang doon. Kung i-ratio mo ngayon, sa 10 bata na 12 years old, isa lang doon ang responsible. Na ang isip, hindi gadget. Ang isip, na sana yung 10 years old, ang isip yan, basketball, maglakaw, ang gadget, o internet. Pero ito mga kapatid, naglipod-lipod ng kakanin, naglipod mga kapatid ng puto para makatulong sa magulang. At ito yung uri ng mga bata dapat nating i-admire mga kapatid. Kukunti na yung mga gano'n. Bibihira na yung mga batang gano'n. And I believe, credit yun sa parents. Maybe, naturuan ng anak, magsipag ka, tumulong ka, mahirap tayo, para ito sa pag-eskwela mo, makatulong ito, para sa someday, mag-face-to-face, meron ka ng bawat anak. Maybe yun ang nasa isip ng bata, kaya nagpursige siya na magtinda, isacrifice ang time niya para sa barkada. Ikaw, kumusta ka, parents? Kakalungkot ngayon, 14, 15, muna mga buhok. Sige lang, kapatid, mga members, huwag niyong itulirin ang ganon. If you want your child to be trained, kapatid, help them to be responsible. Help them to be responsible. You yourself someday will suffer pag magala kayo. Pag di mo na-train ang anak mo today, they will suffer someday. Take note, hindi forever kapatid kasama kanila. Pag wala ka na ituro sa kanila, someday sila ang kawawa. I tell you. And I thank the Lord. I never blame my parents kung bakit sila mahirap. I never blame my parents kung bakit kami ang hirap as in poor of the poorest. Na halos di kami magkakain. But I appreciate those things na mahirap kami. Because mga kapatid, doon ko natutunan. Doon ko natutunan mag-harvest ng palay. Doon ko maghambas ng simento. Doon ko natutunan mga kapatid, mag-treasure, mag-turton, magkuha ng mga kuhol sa suhulan ka, magkuha ka ng mga kuhol sa pasakan. And I appreciate that. Mga kapatid, at very young age, naturuan kami ng trabaho. Kaya di mo ako pwede ma-endure sa trabaho. Kahit pastor na ako, kapatid, alam na mga ibang members dito, paano si pastor ng trabaho? Because I grew up, mga kapatid, as a hard worker. Ikaw, kumusta ka? Gitrin mo bang anak mo sa trabaho? Actually, mga kapatid, if you never train your child, you are not loving your child. Ipamper mo. Bata pa yung pastor, di mo yan kaya. Sino nagsabi? Train up a child. Expect them to be responsible. Jesus Christ, at the age of 12, He is responsible already. Kung hindi mo yan matrain na 12 years old na responsible, 13, 14, 15, hanggang 19, 20, irresponsible pa rin yan. I tell you. Kahit may anak na yan, mama pa rin yung pupunta, papa pa rin yung pupunta, lululula pa rin yan. By the age, a child, by the age of 12, are you still listening? Yeah. By the age of 12, a child should be responsible to know where to go and not to go, whom to be with and not to be with, without anybody telling him. By the age of 12, child should be responsible for preparing the table. By the age of 12, the Bible says, mga kapatid, minsan may mga anak, tapos na yung kainan,
cross without someone telling you to pick it up. Ano responsibility? Kahit di ka sabihan, ginagawa mo isang bagay. Hello, amen? Mga kapatid, dapat turuan natin. By the age of 12, a child should know what to wear and what not to wear without argument. And by the way, mga kapatid, listen to this. Ang modesty, sabi ko ito, ang modesty, hindi lamang sa mga adult. Ang modesty, dapat at the very young age, tuturuan na natin ang ating anak ng modesty. So that pagdating nila, at the age of 10 years nila, 20 years old, hindi na sila mag-confuse kasi nakasanayan nila habang bata pa kapatid, naging base of life na nila. Hello! Meron ako napuntahan ng church, kapatid, at doon ako na-challenge na dapat sa murang edad. Dapat parents, lalo na huwag natin isanay ang ating mga anak mag-short habang bata pa. Huwag natin silang sanayin ng mini-skirt. Kasi mga kapatid, kung ganyan, pagdating nila dyan sa edad na ganyan, babaguhin mo na, mag-modest ka na. Sabi na, manibago yan sila. Bakit yung artista lagi ba? Bakit yung gano'n sa Facebook nakita ko? Bakit yung sa TikTok lagi? Bakit gano'n pwede man lagi? Kita mo? Pag-argue na. Meaning mag-start ang modesty. Kaya parents take note, dapat ang iyong anak, kahit anak na yun, kung babae yan, huwag yung ipapantalon. Hello? Kung babae yan, huwag yung ipasuot ng short. Kung babae yan, dapat hindi naka-sleeveless papunta ng simbahan. Dapat ngayon mo lang, bata pa, turuan na ng modesty. Nagbabae ka, magpanda ka. Nagbabae ka, bawal ka mag-short. Dapat ituro mo with biblical support. Hello? Pag na-train mo yung anak kapatid, pag laki niya, hindi tayo magtatanong. Huwag yung ipa-backlist. Huwag yung strap. Hello? Diyan ba tayo? Third, mga kapatid, what to expect a 12-year-old boy, a 12-year-old child? Expect him to be godly? Expect him to be responsible? Third, expect a child by the age 12 to hang around with the right crowd. Dapat ang 12 years old, like I said mga kapatid, dapat ang kanyang kasama mga right crowd. Verse 46, Jesus Christ was in the midst of the doctors. Mga Bible scholars ito, the Bible says, and it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors. That is, Bible scholars, hindi ito mga physician na doktor. Bible scholars, at ano ginawa niya? Both hearing them and asking them questions. You see? He was with the right crowd. He was in the right crowd. There are pressures exerted on the child by the crowd around him. It is a fact of life that people are influenced by people. They associate and hang around with song. So many young people are forced into drugs because they hang around the wrong people who are using drugs. Young people will sing the Christian rock music if they hang around Christian who sing Christian music. Is it true? Yes! Kung sino daw yung lagi mong kasama na, ganoon ka. Kung ang anak mo i-expose mo lagi sa TV, ang ugali niya parang TV eh. And you know what? Ang mga bata na lagi sa TV, madaling magalit, mga impatient. Ayaw ko namin. Tapo niya na agad. Kasi kung akala nila na ang life, ang kapatid, parang TV na madaling lang. Parang remote lang. Ang TV nagtuturo ng pagiging impatient. Kaya sabi ng doktor, parents, i-avoid ninyo too much exposure ang anak nyo sa TV, gadget. Let them play outside the home. Bayaan nyo sa magliwaliw sa labas, mainitan, minsan madrasma. It's okay. But mga kapatid, instead na magbabag ng TV buong araw at gabi, maraming disadvantage. Are you with me? Jesus Christ, He spent His time with His doctors, mga kapatid, hearing and listening. Dapat doon natin sila i-expose sa mga tao. Mga kapatid,
ilayo natin ang ating mga anak sa mga toxic na mga bagay. Hello? Alisin natin. You cannot expect ang child mo magiging godly, kapatid, kung ang lagi nilang mga kasama, ang lagi nilang kasama mga kapatid, ay mga wrong crowd, wrong people. Mga parents, kanino ko ba lagi sinasama ang anak mo? Sino ang lagi nila? The reason why, you know what? Sometimes ang anak mo di marunong mag bad words, pero nagtataka ka na lang one day, pag uwi marunong mag bad words, ay doon sa kanya ka playmate. Tataka ka na lang, nasagap niya na doon. Kaya doon natin i-expose. Dito sa church, dalhin natin. Kaya doon na exposure ng mga bata. Magandang exposure, mga kapatid. Hello? Amen? Pangapat. Oh, may time pa tayo. Okay, fourth. What to expect a 12-year-old child? Expect number 4. Expect them to have hunger for truth. Dapat ang ating anak, by the age of 12, dapat meron na siyang hunger for truth. Here again, si Jesus Christ by the age of 12, by the age of 13, at ito, 12 mga kapatid, kita mo, ang kanyang activity, asking, hearing. Meaning, gusto niya mag-learn, gusto niya makinig, gusto niya matuto, gusto niya ng mga words of God. Nakita natin si Jesus Christ, He exposed Himself and His mind in the truths. Parents, kung gusto natin ang ating mga anak maging godly, we need to expect them and expose them in the truth of God. Hello, amen? Jesus was both hearing doctors, asking them questions. And mga kapatid, we as parents, dapat i-cultivate natin ang ating mga anak. Dapat tayo mismo na parents, mga kapatid, dapat tayo mag-cultivate ng hunger for truths. At paano po yun, mga kapatid? Paano natin ma-encourage ang ating mga anak na magkaroon sila ng hunger for truths? Hello, look at me, mga kapatid, tingnan dito. Kung meron tayong makita, kapatid, na the truth sa Bible, so sabihin natin, anak, halika dito, anak, meron ako nakita dito sa Bible. Maganda ito, truth ito, gusto kong i-share sa iyo. At tatanungin mo yung anak mo, okay, anak, sino ngayon pumatay kay Goliath? Kung meron kayo, dapat excited ka, mga kapatid. Ituro mo sa anak mo. Okay, i-share mo sa anak mo yung truth mo, yung narinig mo, yung natutunan mo sa simbahan. At tawagin mo yung anak, meron akong i-share sa iyo na truth. At tanungin kita, sino ngayong pumatay kay Goliath? Sabi ng anak, mapapasin yung anak. Sino nga? O sige, bigyan kita ng clue. Yung last letter, V-I-D. V-I-D. O, sabi niya, o sino? Alam ko na ba? Alam ko na, sino? COVID! COVID! Hindi si David! Hello! Ibig sabihin, nag-fail tayo sa pagturo sa kanila ng truths. Are you with me? Dapat excited tayo. Dapat tumiro man, dapat unahin natin. I-train natin ang anak, mga kapatid, unahin natin sila. Dapat i-cultivate natin na enjoy yung pag-study ng Bible. Anak, enjoy makinig ng preaching. Dapat ang 12-year-old man may hunger for the truth. Papa, gusto ko mag-church, gusto ko makinig ng teaching. Mama, gusto ko mag-church, sasama ko sa iyo, mama, kasi gusto ko makinig ng Bible story. Gusto ko makinig sa turo ni Pastor. Dapat ganun ang attitude ng 12-year-old. Di ba napakaganda? Pero kung ikaw mismo, mga parents, pagdating sa bahay, ang marinig ng anak, murmuring, ano matungwalin ni Pastor Man? Ano matungwalin daw pinapabati-batian ko? Anong ito? Para saan ka na yung wali? Di ba para sa atin, Dapat excited na ito. Wow! Tama yung sinabi ni Pastor na, magpubi ka daw. Dapat anak, yung responsible ka na, di ba? Dapat responsible ka na, anak. Di ba tama yung sinabi ni Pastor? Magsabi ni Pastor, magpubi ka na daw, like Jesus Christ. 12 years old si Jesus Christ na, responsible na siya, godly na siya. Yun dapat ang ating attitude. I-support natin, natin, mga kapatid, i-affirm natin ang preaching ng Pastor. Hindi marinig ng bata ang negative natin ang attitude. And no wonder kung anong attitude mo sa bahay. At the way you react sa preaching, masasagap naman ang ulo. Whether you like it or not, magiging gano'n din ang attitude. If you are critical, expect your child will become critical. If you are negative, expect your child
something will become negative. Are you with me? Amen. Expect them to have hunger for the truth. Sabi mga kapatid, iba na ang hunger ng mga kabataan ngayon doon sa gadget, doon sa Twitter, doon sa Netflix, doon sa mga Facebook ang kanilang hunger. Pag-isip nila, yun ang nasa isip nila. Kahit sa simbahan nakakalungkot, may ilan-ilan pa dyan na nasa simbahan na sige pa rin ML, sige pa rin ML. Kakalungkot. Why? Because we as parents, we fail to train our children during their young age. And parents, if you fail to train your child at the age of 12, do not expect them at the age of 13, 14, 15, 13, so on and so forth, you will become that now. Because the very foundation of our is at the age of 12. Number 5. Are still there, amen? Yeah. Number 5, not only expect them to have hunger for truth. Number 5, expect them to be fully obedient. Fully obedient. Verse 49, Acts chapter number 2. Luke chapter 2. Luke chapter 2 again. Look at Luke chapter 2. Okay? Look at verse number 49. Look, verse number 49, the Bible says, 49. Luke chapter 2, verse 49, and he said unto them, how is it that he sought me? Doon kitanong na siya, hinanap ka namin, talagang naburi kami sa iyo. Anong sagot ni Jesus Christ, verse 49, and he said unto them, how is it that he sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business? And then look at verse number 51, and he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart. Yung word, mga kapatid, subject. I want you to underscore the word subject. Subject meaning, nagpasakop siya, nagsubmit siya, nagsunod siya sa kanyang parents as 12-year-old child. Sabi ng kanyang mama, uwi na tayo. And this is the last time na record sa Bible. Wala na tayong record text. After that, nakita na lang natin si Jesus Christ at the age of 30 years old na sa ministry. And I believe 13, 14, 15 years old until 29, Jesus Christ became the assistant of his father, Joseph, as a carpenter. Just imagine, siguro yung anak niya, si tatay niya, Joseph, sasabihin, nak, ano mo kayo, minsan, medyo ano naman, ay, hindi naman sumusunod sa ako, hindi naman muna ba ito, sumusunod ko, pa-interno, tulungan ka. Hello, and then, hindi siya nagreklamo, nak, iangat pa, pupugin ko, pupugin ka na, ano na. Hindi mo makita, sabi ng tatay, ang ano na, carpenter si Joseph, panday si Joseph, and I believe from 30 years old, 29 years old, naging alalay siya, day after day, naging submissive siya sa leadership na kailangan. Although, in the flesh God, he is man, but on the other hand, he is also God. Pero God, nag-submit siya as an ordinary 12-year-old child. Never siya nag-rebelde sa kanyang parents. He is totally obedient. Si maybe nagsangkong siya, maybe mga kapatid, meron siyang routine every day. Okay? Na Jesus, ano tawag ni Mary sa kanya, ito yung routine mo ha, dapat ito na. Maybe hindi na siya. Inutusan pa. Responsible na si Jesus Christ. Pagkakita natin yung total and complete submission niya sa authority na kanyang at ang kanyang parents. Hello, amen? Parents, dapat 12 years old, dapat obedient na yung anak natin. Turuan natin sila na marunong na mag-obey. Marunong na mag-obey. Si Leo Clem, maliit po mga kapatid, pero meron na siyang disobedient attitude. So, ang ginagawa ko talagang rod of correction. Talagang pinapalo. Talagang palo mga kapatid. And by the way, mga kapatid, dapat ang rod of correction. Yun, di tayo dapat matakot. Ay, with me? Di tayo dapat matakot magdisiplina sa ating anak. By the way, sino bang susundin natin? Gobyerno, Bible? Ayan ang tanong ko. Sino ang superior? Sino ba ang ating final authority? Ang gobyerno, ang Bible? Sometimes ang government not opposite, contrary sa Bible principle. Na kung sundin natin ang Bible principle, ang government not
ka ng authority, right na magdisiplina sa anak mo, because of that deal, kalukuhan. Yes. The Bible says, the rod of correction shall drive it far from him. Right. Rod of correction. Ha? At ang pagdisiplina ng bata, mga kapatid, dapat yung pagpalo, hindi lang yung ganon. Ang proper na pagpalo, yung talagang maramdaman niya yung sakit. Ewan tayo yung mga parents, ha? Pag pinalo ko yung anak ko, tapos pagpalo, mga kapatid, kulang paluin mo pa yan. Ano ang disiplina ng apo mo? Yung anak mo, yung musabit sa'yo. Yung point, mga kapatid nga, baga mo siya, Daddy, sorry Daddy, hindi na ko nagawin na. Yung ganun talaga na-appreciate ka, yung talaga musabit siya ba? Yung kanyang pagiging disobedient, mawala sa kanya. Yung totally musabit siya sa'yo. Opo Daddy, huwag na po Daddy. Dapat ganun. Hindi yung paano kundi, wala na. Hindi yung disiplina. Brad, lalo mo nang ginaano yung anak. In fact, sa Bible, Brad, dapat ang paano may bluish, mag-bluish ka pati. Kahit minsan ka lang mamalo, pero yung pagpalo mo, Brad, dapat maramdaman ng anak. Kasi pag nagpalo ka, joke-joke lang, Brad, someday, hindi ka restituhin ang anak mo. At pag sinabi mong paluin mo siya, dapat paluin mo kasi mag-raspin yung salita mo. Hindi ka na panimulaan someday. Si Papa, hindi yan totoo. Dahil si Mama, istorya lang yan. Lalaki ang utak ng bata. Kaya pag ako nabanag, kapatid, alam ng bata yan. Daddy, ayaw ko na, hindi pwede. Pag nakahawak ako ng belt, tama ka. Sabi ko, Mami, huwag ka mag-intra. Huwag ka mag-intra, kaya dalawagin kayo yun. Wala mag-intra-intra. Kailan mo disiplinahin? Kailan mo disiplinahin yung anak mo? At sino hintayin mo na mag-disiplina sa anak mo? Kung hindi ka na parents. Sino? Tell me. Hello, amen? Be obedient. Dapat ang ating anak marunong mo submit, Brad, sa authority na biwan ng parents. Pag hindi ko yan napa-obey, mga kapatid, there's something wrong sa leadership mo. Nag-fail ka as magulang. Nag-fail ka as magulang. Jesus Christ is obedient. Jesus Christ is obedient. Sumunod siya sa kanyang parents, nag-submit siya sa kanyang parents, at nag-obey siya sa kanyang parents. And one more thing. Diyan ba tayo? Okay, next is expect a 12-year-old not only obedient, not only hungry for truth. Number 6, expect a 12-year-old to be respectful. Respectful. Sitting. Jesus did not speak to those doctors and older guys arrogantly. Si Jesus Christ, nung nandun siya, sure niya, mga kapatid, hindi siya arrogant. Although Jesus asked Mary and Joseph questions, I believe it is in a manner that is within the bounds of being subject. Okay? Manner. Maganda yung kanyang pananalita. And I believe kung mayroon ang Hebrew word ng po at upo, I don't believe ginamit yun ni Jesus Christ. Ginamit niya sa kanyang parents, ginamit niya sa mga older na mga tao. Meron isang pastor, nag-aaral ka ba kanina umaga? Nasa loob niya papunta ng simbahan, ang isang 12-year-old. Okay, nag-aaral mo ba kahapon? Pumunta ka ba ng eskwelahan? Anong pinag-aralan mo ninyo? Pinag-aralan mo namin yung paano po mag-po at opo. O ngayon, di-apply mo ba? Oo. Wala na. Bago lagi sabihan na kung magsagot, opo at opo. Oo. Sinabi ng pastor, di-apply mo ba yan? Oo. Wala na po at opo. Mga magulang, dapat sanayin natin ang ating mga anak na every time sumagot sila sa mga order, dapat marunong sila magamit ng po at opo. Hello? Hindi ka maka-expect. Kapatid, kung di mo i-train, pag 13 years old yan, masala hindi gagamitin. 14 years old, 16 years old, pag di mo tinuruan, 12 years old, wala talaga sa buhay mo. Expect them. Train them. Mga yung people, dapat gamitin natin yan. Hello? Dapat marunong tayo pag tinatanong tayo. Dapat, mga parents, pagsimbahan niyo yung mga anak ninyo, pag nagsalita sila, pag nagsagot sa inyo, meron bang po ato? Respectful ba ang anak natin? Hello?
Pag di natin naturuan, God, I tell you, mahihirapan. Don't expect pag 13 nila magiging respectful sila. Kung sa 12 years old, hindi natin sila naturuan. Look at Jesus respects others. He is sitting in the midst of the doctors, both hearing them, asking them questions. This is how we respect people when they are talking. Do not interrupt the one speaking while he is still speaking, because that is a sign of no respect. Hello, amen? Saan ka galing? Minsan, titingnan ka lang. Kumain ka na ba? Di ba gano'n na lang? If you cannot respect a person in authority, which you can see, how can you respect a God which you cannot see? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear must start from the earthly authority that God instituted in the home. If they do not fear you, they will never get the wisdom of respecting others. Parents, kung ang anak ninyo, di marunong magrespeto sa inyo, ano pa yung iba? Ano pang iba? Ibang mga tao. 7 and last. Amen? Last na. Number 7, expect them. At the age of 12, expect them to be totally dedicated to God by the age of 12. Dapat ang ating anak brad by the age of 12, dapat dedicated na yun sa Panginoon Diyos. Verse number 49, wish ye not that I must be about my Father's business? Nakita mo si Jesus Christ, dedicated siya. Anong ginagawa na niya? About my Father's business. He was so dedicated about His work. Every child of God, by the time he is 12, must be doing the Father's business. Meaning, before 12 years old, that child should have been saved already, so that he has a father before turning 13. Church, kayong mga anak, meron kayong mga anak, 12 years old dito. Ano? Are you sure na save ng mga anak ninyo? Nasurwining naman ninyo yung mga anak? Alam naman nila kung mamatay sila, saan sila pupunta? Ang nakakalungkot, baka yung ibang tao, nasiran mo, pero apo mo, anak mo, di pala save. Hey, listen church, 12 years old, may buot na yan, marunong na yan, makaintindi na yan, 12 years old. Are you listening? Dapat, by the age of 12, dapat alam na ng bata whether he is lost or saved. Pag tinanong mo na, magbabatay ka, saan ka ba pupunta? Mami, di ko alam. Daddy, mama, di ko alam. O dapat yan man, pati isuwiling mo na. Huwag mong hintayin ng teacher sa Sunday school. Huwag mong hintayin ng ibang tao. Ikaw mismo na parents, ikaw na brad ang magkasikaso sa condition, spiritual condition ng anak mo. Pag namatay yan, kapatid, nakalungkot, may anak, iwas-iwas ng tatay, ginampos, ibagag sa droga. And 7 years old, I believe, makaintindi na yan ang gospel. 8 years old ba, makaintindi na yan. Kung mga bata ngayon, dahil sa ating technology at sa gatas ngayon, mas dali ang learning nila kumpara sa atin. Dahil ngayon, kapatid, grabe, marunong ganun sila sa gadget, yan pa kaya ang Bible? God expect them to be dedicated to the room. Pag di mo yan ba, di-guide kay Lord ang anak mo, mga kapatid, no wonder one of these days, problematic yan sa barangay mo. Problematic yan sa purok mo. Maging problematic yan anak mo ba sa society. Pag di mo tinuruan ang tama ang anak mo. Marami ba nagsisi? Sabi ng isang batang nakulong, laki na siya ba, 40, at the age of 40, sabi niya, Mommy, you did not love me, but you hate me. Why? Because at the age of 5, nagupit ako, di niyo ako gikurek. By the age of 13, nanglakaw ako, di niyo ako gikurek. By the age of 30, naging pag-rubber ako. And that is why nasa kulungan kayo, you did not love me, you hate me. Kung bakit ako naging ganito? Because you did not correct me, instead you tolerate me. Parents, yung hindi mo pagpalo, hindi yan magpapakita naman ng anak mo. God, i-tolerate mo anak mo, and you are not a good parent for them. Because a real parent will discipline his child. Parents is not only.
I know sa ating may mga failures tayo. Ako, di kulang po mga kapatid. I'm not saying na magaling ako. Kami din mismo ni Ma'am Vic nag-struggle din kay Bibi. Kaya sabi nga ng Bible, foolishness is in the heart of a child. Is bound in the heart of a child. Nag-struggle dito. But by the grace of God, dito tayong Bible. Ating guide, kapatid. And I believe, maiwasan natin, magkaroon tayo ng problematic na mga anak na kung ngayon pa mismo magpupuntahan tayo. Parents, is not too late. I challenge you. God will give us grace na makaya natin ito. God will provide us strength na kapatid makaya natin. All we need to do, humble tayo, o admit tayo sa Panginoon Diyos, nagkulang tayo. And I believe, by the grace of God, kapatid, magkaroon tayo ng godly church kung magkaroon tayo ng godly family. Godly church kung magkaroon tayo ng godly children. That's why tonight or this morning, ating ilapit sa Panginoon Diyos ng ating sarili. Lord, give me wisdom and strength. Magkaya po ang ating ano. Everybody standing, everybody standing. Heavenly Father, what a blessing to be here this morning. Salamat sa iyong salita. Although we are over time, but Lord, salamat na ang iyong salita ay isang